Magandang gabi po sa ating lahat. Masaya po ako na nandito po ako, nakatayo po sa harap nyo na makakapagbigay po ng mensahe na galing sa Diyos. Gusto ko lang po mag-start na kahit 10 segundo lang, pag-prayan nyo lang po ako ng konti. Pagpalain po ng Panginoon. Kasi ayoko lang na galing lang sa isip ko to. Ayoko lang na galing lang to sa sarili kong pag-uunawa. Gusto ko galing to sa itaas, na bumaba sa akin, na papunta sa inyo. So, sa buhay natin, may isang labanan. Hindi man natin nakikita to kasi invisible itong labanan na to. Ang kalaban natin hindi natin nakikita, pero ang Diyos rin natin ay hindi natin nakikita, pero nagpaparamdam siya sa atin. He is a God who can be seen towards the miracles in our lives, in our testimonies. Nakikita natin siya. He is living and active. Sa buhay natin, itong labanan na to, madami tayong maririnig. Ang kalaban, palaban yan. Kahit na alam niya na natalo na siya, tutuloy pa rin siya. Kasi yun yung purpose niya, yun yung buhay niya, yun yung pinili niya. He is a deceiver, he is Satan. He is not to be taken lightly. Ang kalaban, gagamit siya ng tao para lokohin tayo. Kagaya kanina, sabi ko, hindi ko to kakayanin. Kasi, pagod ako ngayon. Madami kami ginawa. Pero, iba eh. Ba't ako nakakapagsalita ngayon sa inyo? Because nag-intervene si Lord sa buhay ko. May ginagawa siya. May gusto siyang ipakita sa atin na kailangan nating maintindihan sa buhay natin. Ito ay isang pagpapala na hindi natin dapat kalimutan. Ang espada, the sword of the Spirit, which is the Word, isa siyang armas. Pag nakita natin ng isang armas, anong makikita mo sa kanya? Makikita natin na palaban siya. He is secured. May pangontra siya sa mga bagay na mag-deny sa kanya, mag-titigil sa kanya. Pero ang Diyos, binigay niya ang salita niya, ginamit niya ang salita niya, nagbigay siya ng promise na hindi kanya papabayaan. So, let's start. Wala pa yan. The Spirit of God is living and active. Kagaya nga na sinabi ko, nabubuhay siya. Bakit nga ba kailangan natin ng armas sa buhay natin? Kasi di ba may kalaban tayo? Kasi kailangan natin ng protection. Pero sa sarili natin, gagamitin rin natin siya. Kasi sabi sa Romans 8:6, letting sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Kung ikaw ba naman, gawin mo na lang, umuwi ka na lang ngayon. Be serious about this book. I'm serious. Go home, be serious about this book. Basahin mo, pagnilayan mo, makita mo ang mga promises ni Lord sa buhay mo na magbibigay siya ng pagpapala sa buhay mo na hindi mo nakikita. Pero nandito na siya. Kasi promise siya. Ang sword, ginamit para mag-separate ng kasalanan at holiness. Dahil hindi ito pwede magsama. Ang sword, ginamit para mag-separate. Mamuhay tayo ng pure. Mga kabataan, oo, alam ko kasi kabataan din ako.
sa stages ng buhay nyo, pag lumaki na kayo, magkakaroon kayo ng sinful, may mga bodily deeds kayo na hindi nyo maiintindihan. Pwede itong maging kasalanan sa buhay natin. Kasi nag-struggle din ako dito. It's called lust. Mga kabataan, pwede itong mangyari sa inyo. Hindi to isang biro. This lust, this sin can lead you to destruction. Can lead people, your family, the relationship with your family, your brothers and sisters, your mother, your father, this can lead to destruction with your relationship with them. Mapapahiwalay ka sa kanila. Kaya mga kabataan, maging steadfast kayo. Dalian nyo palagi. Sinasabi ko to lagi kay Ate Tel. Kasi minsan, nagiging abala tayo masyado sa mundo. Hindi natin nakikita na sabi ni Lord, magmadali ka anak. Sabi ni Lord, dapat bilisan mo ang paglakad, bilisan mo ang pagtakbo mo kasi ang buhay ay isang karera. At sabi din sa John 15:3 na ang sword na binigay ng Diyos ay nagpo-purify sa atin. By the message I have given you, you have already been purified. Sa binigay na mensahe pa lang ni Lord, purified ka na. Ano na lang ang gagawin natin? Kailangan natin maniwala. Pero alam ko ang maniwala ay mahirap. Kasi minsan hindi natin naiintindihan kung bakit ganon, kung bakit kailangan natin maniwala. Ang hirap maniwala kasi may cloak or may curtain na nakaharang sa atin, na nagbablind sa atin, na hindi natin nakikita ang finish line, ang pagpapala na naghihintay para sa iyo. Hindi natin nakikita yon. Pero sabi ni Lord, have faith, for I have conquered the world. The Lord our God is already victorious. Therefore, God is victorious in our transgressions. Don't lose heart. Mga kabataan, mga adults, mga young children, tuloy lang ang pananampalataya nyo sa Diyos. Kasi everything else around us, ang mga naririnig natin, ang mga panluloko ng mundo na naririnig natin is just a background noise. It is all just nonsense. Huwag tayong maniwala sa mga sinasabi ng mundo na hindi mo kakayanin to. Wala kang kwenta. Wala kang alam. Sino ka ba? Pero sabi ni Lord, anak kita. Pinagpala na kita. Mahal na mahal kita. Sabi nga we are more sinful than we can ever have thought. But we are more loved than we could ever imagine. Huwag tayong umasa sa mga tao. Guys, minsan kasi maniniwala na lang tayo kasi itong tao na to is isang Kristiyano din. Pero minsan, maganda ang sinasabi niya pero wala na dito. Hindi na tama kasi hindi na galing sa Biblia.
sabi sa akin ng pamangkin ko, ay ng isang bata na dati kong inaalagaan, "Kuya, bigyan mo naman ako ng laruan kasi gusto ko ng laruan." Pero sabi ko, wag. Kasi ano bang maidudulot sa inyo to? Matanda ka na, ilang taon ka na ba? 13 ka na. Maglalaro ka pa ba? Magseryoso ka naman. Kasi ang buhay natin ay hindi pa bata. Tayo ay patanda. Tapos, basahin natin sa Matthew 5:8. Blessed are those who are merciful, for they will be shown mercy. Minsan nagkakasala tayo sa kapwa natin na hindi na natin sila napapatawad. Pero ginagamit ng Diyos ang salita niya para maging humble tayo. Sinaksak niya sa atin. Kaya nga it pierces, the sword of the Spirit pierces through us. May kailangan ilabas ang Diyos sa buhay natin. At ito ay ang Espiritu niya. Ang Holy Spirit niya. Ang Kristos na pinalanta sa buhay natin. Kailangan malabas. Kasi sa buhay natin, masyado natin pinapansin yung mga kung ano yung masasarap sa laman. Yung masasarap sa pakiramdam natin. Pero sabi ko nga kanina, mas mag-focus tayo kay Jesus. Kasi ano bang makukuha mo? Binubuhay mo lang ang sarili mo. Ang iyong sariling kagustuhan. Pero ang gusto ni Lord, magbuhay ka ng maraming tao. Sa Hebrews 13:8, Jesus is forever the same. The Lord knows that we have difficulty in our lives. Sa buhay natin, yun nga. May mga kahirapan tayo, pero wag tayong maniwala na hindi natin makakonquer to kasi ang Diyos natin, nakonquer na niya ang lahat. Hindi siya nagbabago. Kahit anong problema mo, hindi siya nagbabago, ganun pa rin siya, Diyos mo pa rin siya. Sinusuplayan ka pa rin niya ng lakas. Yun ang sword, yun ang sword of the Spirit, which is the Word. Ginagamit niya ang salita niya para magbigay ng mga promises sa atin. Let's open our books to 1 Corinthians 9:24-27. Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize, so run to win. Mga kabataan, magmadali tayo. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. Kita niyo, may prize na nag-aaway sa inyo. It is an eternal prize na binigay na ng Diyos. So, kailangan natin magtakbo sa 26. So I run with pure purpose in every step. I am not just shadow boxing. 27. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. At i-open natin sa ito na last point natin. Ephesians 6:18. Lagi mong tatandaan na kung naniniwala ka na sa mga salita ng Diyos, huwag mong kakalimutan na mag-pray pa rin. Sabi dito ni Paul, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Be consistent in communicating with God because He is our source of everything. And that is all.